Paraan para sa iwas heat stroke, gayong El Nino. Inihayag ni Calasiao Municipal Health Office, Dr. Maniquez. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Para maiwasan ang posibleng heat stroke dahil sa matinding sikat ng araw dulot ng taguyod sa bansa, nagbigay ng tips si Calasiao Municipal Health Officer Dr. Fritz Philip Maniquez. Una nang inihayag ng pag-asa na posibleng maranasan ito na lalawigan ng Pangasinan hanggang buwan ng Mayo na pwedeng mauwi sa dry spell at drought. Bagamat malamig-lamig pa ang hangin ngayong Enero dahil sa northeast monsoon o hanging amihan, hindi pa rin maiwasan ang matinding sikat ng araw pagdating ng tanghali at hapon. Sunshine News Blast. As of now, tulad nga po ng nasabi ninyo, malamig-lamig pa. No? Pero in the event na umabot na po yung time na mag-El Nino, siyempre, wear comfortable clothes, number one po yun. And then kung wala naman po tayong dapat na very important is mag-stay na lang po sa bahay. And kung hindi maiiwasan, magpa na lang po, magpayo. Very important po yung to reduce elevation ng temperature ng core body. Dagdag nito, stay hydrated at stay healthy. Sa ngayon, wala pang naitatalang mataas ng kaso ng dengue sa bayan at hindi na rin anya nagpapatest ang mga tao sa COVID. Kaya hindi na itala ang pagkakaroon ng kaso ng COVID-19 sa bayan. Kalimitan din anya sa sakit ng bayan ngayon ay ubo at ang sipon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, 5 senior high student ng international colleges itinuring na life-changing experience ang internship program sa ATI Ilocos Region. Ang limin natin ng balitang yan kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, maraming natutunan ng mga senior high students na nagtapos ng internship program sa Agriculture and Training Institute, Ilocos Region. Ayon kay ATI Assistant Director Josephine Aben, halos 5 batches ng interns ang nakapagtapos o na-accommodate ng ATI sa buong taon. Dagdag dito, ito ay unang batch na intern ngayong taon mula sa International Colleges for Excellence para sa kanilang business management subject. Sunshine News Blast. Marami na because for example this year we just started with international school. Now next week University of Urdaneta City University will be arriving. So last year meron din mga DIMSU. So sunod-sunod na yan. So more or less in 1 year we can receive as much as more than 5 batches from different school. Dagdag ni Dr. Aben, isa ang Mokuswako o wood vinegar technology sa natutunan ng mga interns na nag-sponsor ng Japan Agricultural Exchange Council. Saad ng estudyante na sina Michael Bale, Romalyn Chego, Leonardo Jokno, Lea Estrada, Vince Montemayor na maituturing life-changing experience ang kanilang internship program sa ATI. Lubos itong nagpapasalamat sa ATI dahil sa kanilang mga natutunan dito. Sunshine News Blast. Thank you po sa ATI. Maraming natutunan na pwede po namin i-adapt sa pangbuhay namin sa college. Samantala, idadaos ng ATI ang anniversary celebration nito sa February 7, kung saan makakatanggap ng pagkilala ang mga pangarangal ang mga partner nito sa pagbibigay ng serbisyo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pang mga balita, presyohan ng samut-saring gulay sa bagsakan sa Urdaneta hindi stable ayon sa veteranong vendor. Alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner Vic Taud. Kapartner Vic. Yes, partner, may pagtaas at pagbaba ng presyos ng iba't ibang klase ng gulay sa bagsakan ng Urdaneta Market, Pangasinan. Ito ang inihayag ng isang veteranong vegetable vendor sa Urdaneta Market na si Aling Violi sa panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast. Noong December po,
medyo sumingit ang gulay, tumaas. Pero ngayon, may mababa, may mataas na gulay. So, hindi pare-parehas po ang presyo dito sa bagsakan sa Urdaneta. Minsan tataas, minsan bababa. Lalo na ang sili, yung sili ng presyo, 120 nung nakaraan, ngayon 170 na, 150, ganon. Ang okra nung nakarang araw, 10 piso lang. So ngayon, 50 pesos na isang kilo. Ganun po ang buhay dito. Sa kabila nito, sinabi niya na bumaba na ang presyo ng sitaw. Ani Aling Jolie, kumikita rin ang mga magsasaka at mga vendor kung malakas ang bentahan ng gulay. At dagdag niya, sapat ang supply ng mga gulay mula sa iba't ibang suppliers sa Nueva Ecija, La Union at Baguio. Maganda rin anya ang takbo ng negosyo nitong nagdaang month of December hanggang ngayong Enero. Hinikayat naman ni Aling Jolie ang lahat na pumunta sa Urdaneta Market para makabili ng mas murang gulay. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Bigtahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 6 na raang pasyente nakatanggap ng libreng medical dental services with laboratory test sa Barangay Bunuan Bukid, Dagupan City. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparlet Bor Brigera, Kaparlet. Na ibalita ni Mayor Belen Fernandez ang pagtanggap niya sa mga representante ng St. Francis and Clare Foundation ng California, USA upang mas mapalawig pa ang alagang Healthy Dagupinyo Pre-Minor and Major Operation. Napag-usapan ng Mayor kasama si Mr. Joel Diaz, Presidente ng Foundation, ang planong 3-day medical mission na magbibigay ng libreng medical, dental, eye examination and surgical services, goiter surgery, appendix removal, appendix removal, circumcision at iba pa. Makikipag-isa rin dito ang 89 doctors and nurses, local and foreign medical practitioners at sa koordinasyon ng City Health Office at ilang pribadong ospital sa syudad. Ang St. Francis Clare Foundation ay isang non-profit foundation na ang layunin ang may bigay ng libreng serbisyong medikal, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang parte ng mundo. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Kapartner, Iletmur Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, vaping nakamamatay. Marami na ang naitala ayon sa Department of Health Ilocos Region. Alamin natin ang detaling yan kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Nakamamatay ang vaping ayon sa Department of Health Ilocos Center for Health Development. Dagdag nito, marami ang naitalang pagkamatay dulot ng e-valley hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang parte ng mundo. Payo ng DOH, iwasan ang usok mula sa e-cigarettes o vaping products o HTPS. At agad na kumonsulta sa doktor kung nakararamdam ng mga sumusunod na sintomas, ubo at hirap sa paghinga, matinding pagkabog o paninikip ng dibdib, sakit ng ulo o pagkahilo, lagnat o pangangatog, pagsusuka o pagtatae matapos gumamit ng e-cigarette, vaping products o HTPS o makalanghap ng usok mula sa mga ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balitang Serbisyo. Samantala, all-out support tiniyak ni Alamanos Mayor Celeste sa bagong School Division Superintendent dito. Alamin natin ang detalye kay kapartner Lerna Hernandez. Lerna. Mainit na tinanggap ng Alamanos City Mayor Archie Brian Celeste ang bagong School Division Superintendent na si Dr. Eli Ubaldo, CESO 6 at si Assistant SDS Dr. Wilfredo Sindayan, CESO 6 sa isang ceremonial event para sa bagong 500. Isinagawa rin ang turnover of leadership kung saan nagpahayag ng matamis na pamamaalam sina SDS Dr. Vivian Luz Pagatpatan at SDS Dr. Mariluz Cardenas sa City Division of LGU Alaminos City Families. Nagpapasalamat din si Mayor Celeste kay Dr. Pagatpatan at Dr. Cardenas sa kontribusyon at pagmamahal ni na Dr. Pagatpatan sa education sector. Nagpahayag naman ng all-out support si Mayor Brian Celeste
sa mga programa, aktibidad at proyekto ng DepEd Alaminos City Division sa pangunguna ni Dr. Ubaldo. Si Dr. Bagatbatan ay naka-assign na bilang bagong SDS ng Pangasinan 2 Division habang si Dr. Cardenas ay magretiro na ngayong taon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorne Hernandez, kapartner mo sa Balita Alston. At para sa uling detalye ng ating mga balita regional, hawak kamay educational assistance magiging daan para sa official partnership ng Orbistondo LGU at PIMA University. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod, Warwick. Mainit na tinanggap ni Mayor Modesto Operanya ang sales associate ng PINMA University of Pangasinan na Miss Camille Batallones upang bigyang daan ang programa na para sa mga estudyanteng Orbistondo niyan na nagnanais na makapag-avail ng scholarship sa nasabing universidad. Sa pamamagitan ng hawak kamay educational assistance para sa mga first-year incoming students, 50 slots ang maaring irekomenda ng tanggapan ng alkalde upang makapag-avail ng 50% discount sa tuition, miscellaneous fees na walang maintaining grades at anumang mapipili na 4 or 5-year course na ino-offer ng universidad. Para sa mga interesado at sa iba pang mga detalye, maaring magsadya sa Office of the Mayor mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Una nang inihayag ni Mayor Operanya na isa ang edukasyon sa tinututukan ng kanyang administrasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, bitahod ka partner mo sa balita at serbisyo.